Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto sa publiko na maingat na binabalanse ng gobyerno ang mitigation measures sa food at non-food inflation. Ito ang inihayag ni Recto kasunod ng naitalang 3.7% na inflation rate nitong Mayo na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ay pasok pa rin sa kanilang forecast range. Ayon sa kalihim, kanilang masusing binabantayan ang inflation drivers upang maipatupad ang whole of government approach sa pagbalangkas ng policy measures upang labanan ang epekto ng inflation. Diin ni Recto, top priority ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na mayorya sa mga Pilipino, lalo na ang mga may hirap at vulnerable sector, ay nabibiyayaan sa pinagkakaloob ng tulong ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinakailangan ng Pilipinas ng 20 trilyong piso hanggang 31 trilyong pisong halaga ng investment para maayos na maisagawa ang Philippine Energy Plan o PEP na kinakailangan para mapalakas ang hati ng renewable energy o RE sa share ng kuryente sa bansa. Kasalukuyang may 22% ang kasali sa power generating mix. Layunin ng gobyerno na pataasin ito sa 35% pagdating ng taong 2030 at 50% pagdating sa taong 2040. Sa Asian Development Bank o ADB Forum, sinabi ni Department of Energy o DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara na pwedeng magmula sa pribadong sektor at sa mga bangko ang pondo. Subalit ayon kay Guevara, nagkakaroon ng problema ang gobyerno, kasama ang issue sa mga permit. Nitong Pebrero, nagbigay ang DOE ng 1,300 renewable energy service contracts na may potensyal na kapasidad ng mahigit 134,000 megawatts. Sinabi ni Guevara na target ng DOE ang mahigit 52.8 gigawatts na renewable energy bukod pa sa mga existing at committed power plants sa Pilipinas. Mula sa kabuang bilang, 27,000 megawatts ay para sa solar projects, 16,600 megawatts sa wind, 6,000 megawatts sa hydro, 2,500 megawatts sa geothermal at 360 megawatts sa biomass. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ng Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP na aabot sa 6.6 na milyong unit ang target na bentahan ng EV sa taong 2030 dahil sa pagtaas ng demanda sa mga malinis na pamamaraan ng paglalakbay sa bansa. Sinabi ni EVAP President Edmund Araga na nasa 15,300 EV ang tumatakbo sa buong bansa. Kasama na ang 354 na electric motorcycles at 88 electric buses. Inaasahan ni Araga na malalagpasan nila ang 6.6 na milyong benta ng mga EV units. Lumakas ang kumpiyansa ng EVAP dahil sa desisyon ng gobyerno na palawigin ang zero duty sa mga imported na EVs sa ilalim ng Executive Order No. 12 na sinama ang mga hybrid EV mula sa dating pure EVs. Sinuportahan din ng EVAP ang First Auto Parts and Vehicles Expo Philippines na ginanap sa World Trade Center, Metro Manila sa Pasay. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.